Pag meron akong free time, ito na talaga yung pinakang libangan ko dito sa Norway, ang manguha ng mushroom. Hindi lang nakakaaliw manguha ng mushroom, kundi nakaka-relax din maglakad-lakad dito sa kakahuyan. Napakapayapa at tahimik ng lugar nila dito. At napakadaming iba't ibang mushroom, mga berries at iba pang gulay na pwede mong ma-harvest dito sa kanilang kagubatan. So tara, samahan niyo ako at maghahanap tayo kung ano ang makikita natin ngayong araw. Oh, wow! Ito yung tinatawag na yellow chanterelle. Ang galing! Ang galing, meron na! Chanterelle. Hindi pa talaga lahat nagsilabasan ng mga mushroom, pero at least may nakuha na tayo, guys. Ayan, may nakita ako dito. Eto. Diba? Madali siyang makita kasi dilaw. Maglalagay muna ako ng gloves. Hindi dahil madumi yung ating mushroom, kundi ayaw ko kasi minsan kasi merong snail sa ilalim ng mushroom na malagkit. So ayaw ko siyang mahawakan. Wow. Ang galing ha, nakakarami-rami na tayo. Ang lalaki ng pako. Ang lalaki na ng mga pako, grabe. So tara, magtingin pa tayo. Sigurado marami pa ditong mushroom. Ayun. Ayun, kitang-kita ko mula dito sa malayo. Ayan. Mahirap lang talaga dito sumuot sa mga kahoy. Ayan, guys. Wow. At ito medyo malalaki na to. Ang bilis talaga nilang lumaki, no? Yung sobrang liliit, iwan na natin. Balikan na lang natin na next time. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ayaw ko nang nakakamay. Kasi ayan, minsan meron siyang snail na nakadikit. And then ayaw ko yun hawakan kasi malagkit. Tanggalin muna natin. So parang wala na dito sa lugar na to. Wala na ako nakikita. So tara. Pasok pa tayo sa looban. Malawak ang kakahuyan na to, guys. Ayun. Ayun, ayun. Maliliit pa pero okay na yan. Sa mga nagsasabi pala na kailangan ko daw ikat yung mushroom para tumubo ulit next year. So wala pong kinalaman yun. Kahit ikat mo siya or bunutin mo siya, tutubo pa rin siya next year. Kung talagang kayo ay matagal ng mushroom picker, alam nyo yan na kahit bunutin or putulin ang mushroom, tutubo at tutubo pa rin yan next year. Tara. Napakagandang training nito. Talagang matatagtag ang ating taba.
Puro paakyat. Tapos pag akyat mo, wala pala. Dahon lang pala na tuyo. Di ba? Ang daming nagtatanong kung hindi daw ba nakakatakot dito sa kakahuyan, kung wala daw bang ahas. So dito sa Norway, may ahas naman sila dito. Pero dalawang klase lang yung ahas nila dito. At wala sila nung ahas na nakakamatay. So wala silang ganun. Wala silang ganung ahas dito. Pero ang tagal ko nang nagma-mushroom picking sa kakahuyan, ni minsan, hindi pa ako nakakita ng ahas dito. Dito sa side na to, pag talagang season na ng mushroom, napakadaming mushroom dito. Pero ngayon, wala pa ako nakikita. Pero yung side na yun sa pinagkunan ko kanina, may mga nakuha na ako kasi malapit siya sa ilog. So yung lugar medyo moist siya. Dito may nakita akong isang klase ng mushroom. Nakakain din ito, guys. Ay, naputol ko pa. Ayan. Ang dami nila, nagsiksikan sila sa ilalim. Ayun pa. Ito, isang na to. Malaki siya. Ayan. Ang tawag nila dito ay pig soup. Pero sa English, parang hedgehog yata ang tawag dito. Ang galing, nakakatuwa kasi hindi lang chantarelle yung nakita natin. Nakakita rin tayong ibang klaseng mushroom. Ayan, hindi yan nakakain. Nakakalason yan. Chantarelle? Yes. Chantarelle siya. Medyo nagdikit-dikit nga lang yung pagkatubo kaya hindi sila nakalaki ng maayos. Ayan. Ayan, nakakita ulit tayo ng mushroom. Ito, ang laki na neto, oh. Ganda. Medyo nagtatago sila sa mga damo-damo. Ito, tatago pa siya, oh. Medyo nakakarami na tayo, ha. Parang may nakikita akong isang klase ng mushroom dito na hindi ko sigurado kung ano. So, i-check natin. Ayan, oh. Malaki. Ano kaya to? Excited ako. Kasi baka ano siya, peniban. Ay, hindi. Hindi. So, hindi. Ayan siya. Ang laki pa naman, oh. Yung iba, kinakain nila ito, guys. Ayan. Pero marami kasi itong klase, eh. Tapos maraming iba't ibang klaseng kulay. Hindi ko siya kukunin kasi hindi ako sigurado pagdating sa ganitong klaseng mushroom. Yung iba kasi nito, nakakain. Yung iba, hindi kasi pangit ang lasa. Yung iba naman, pwedeng nakakalason. Doon tayo sa sigurado kasi pagdating sa mushroom, hindi tayo pwedeng sumugal dyan. Talagang dedo ang abot natin. Diba? Sabi ko sa inyo, malinaw ang mata ko pagdating dito. Para sa akin, yung ganitong mushroom, yung perfect. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. At saka yung consistency niya, yung matigas pa siya. Pag sobrang laki na kasi nito, malambot na siya. Hindi na siya magandang panggisa. Pwede na lang siya panglagay sa mga sinabaw, mga soup. Ayun, may nakita ako dito ulit. Ang lalaki niya, oh my God! Wow! Ayan, oh, ang lalaki na niya. Wow! Ang lalaki na niya, ang ganda. Wow, ang ganda, ang lalaki na niya.
Hindi naman nakakatakot dito sa kakahuyan, guys. Ang dami kasi nagko-comment kung hindi daw ba ako natatakot. So, hindi naman. Huwag na kasi kayo manood ng mga horror. Yan na napapalaan nyo kakapanood nyo ng horror. Lahat na lang kinakatakutan nyo. So, hindi siya nakakatakot dito, guys. Kahit mag-isa ako dito, okay lang. Itong kakahuyan pa naman na to, hindi ito malapit sa kalsada. Magdadrive ako sa looban talaga. Looban ng kakahuyan. Tapos, doon ito located. Hindi siya yung pagbaba ko ng kakahuyan, kalsada na. So, medyo malayo-layo talaga to. At kung may sakaling umatake sa akin dito, wala makakarinig sa akin dito. Wala na mga atake sa akin dito. Maliban na lang kung may makasalubong ako ditong lasing. Nandito na tayo sa baba. Meron na tayong hapunan. Hindi man karamihan, pero okay na to. At least hindi tayo nasiro ngayong araw.